Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 73 ng Stolen Life, araw ng Miyerkules. Inaabangan talaga ni Para tong si Darius na umuwi ng bahay, no? At talagang nakapang sexy outfit siya. Sabi niya, Darius, kamusta ka? Kamusta araw mo? Alam ko pagod ka sa trabaho. Okay lang naman ako, Para. Alam mo na, parito ako para kausapin talaga kita. Para saan yun? Para hindi mo na dapat pa sabihin yun kay Cheska. Yung sabihin na magkakaroon siya ng kapatid. Dapat yung mga bagay na ganyan sa amin manggagaling. Sorry na, Darius. Excited lang naman ako kaya ako sinabi to na maayos kay Cheska eh. Saka, totoo naman na magkakaroon siya ng kapatid. Pero wag ka mag-alala, Darius. Hindi ko na to sasabihin pa sa kanya, hindi na to mauulit. Sige na, alis na ako. Nahihilo ako eh. Acting-actingan to si para maakit si Darius. Nung pagtalikod niya, bigla siyang nahilo at sumakit yung ulo niya. Kasi nga, inawakan nga ni Darius sa may balikat si Para. Pinigilan ni Para, pakipot pa. Kunwari, di ba? Pakunwari talaga. Tapos bigla na lamang siya natumba. Kaya kinarga ni Darius si Para papunta sa kwarto niya. Ngayon nakita sila ni Isaac at hinahanap siya ni Lucy. Sabi ni Lucy, Kuya Isaac, nakita mo ba si Sir Darius mo? Nandun po sa kwarto ni Ma'am Pare. Nakita ko po, pumunta po sila doon. Ngayon, eto na. Nung pagkalapag ni Darius kay Para sa may kama, nagkatitigan sila. Tapos yung titig ni Para, yung talagang mukhang nangaakit. Talagang ang lagkit ng tingin niya. Tapos, ito namang si Darius, talagang nababaliw siya eh. Dahil nga naalala niya may nangyari sa kanila ni Para nung siya pa si Lucy. Diba? Bumuo sila ng anak dahil sa kanilang pagmamahalan. Ngayon, tinake advantage ito ni Para. Syempre, inakit niya na. Kinalikan niya na. Hindi pa rin nagpatinag si Darius. Umalis siya. Umiwas siya, sabi ni Para. Bakit? May nangyayari naman sa atin dati pa, diba Darius? Minahal mo ko. Noon yun. Nung nasa katawan mo ang kaluluwa ni Lucy, niloko mo ko, Para. Niloko mo kami lahat, inakit mo ko. Pinaglaruan mo ko. Pinagmukha mo na ikaw si Lucy. Inaakit na naman ni Para. Buti na lang dumating si Lucy, sabi niya, love. Tapos sabi ni Darius, love, inatid ko lang dito si Para kasi masakit ang ulo niya. Sabi naman ni Lucy, okay ka lang ba, Para? Baka gusto mo bantayan kita buong magdamag. Hindi na, Lucy. Gusto mo ba dalhin ka namin sa ospital? Tapos umalis na si Lucy, nauna na siyang umalis. Nung aalis na rin si Darius, sinundan ni Para si Darius, sabi niya, Darius, meron siyang inilagay doon sa jacket. Diba? Tapos sabi nga ni Darius, huwag mo nang gagawin yun. Ngayon nung naghuhugas si Darius sa faucet, nakatanggap siya ng text. Sabi ni Para, meron pa raw siyang pasorpresa. Kasi nga gusto nga talaga ni Para mabaliw si Darius. Nag-iwan siya ng red panty sa jacket nito. Diba? Talagang kinakapa-kapa ni Darius yung bulsa ng kanyang jacket. Sa may gawing kaliwa, doon niya nakapa yung underwear nito. At tinatawag na nga siya ni Lucy. Siyempre, nagmamadali si Darius kung saan niya itatapon to. At naitapon niya sa mismong trash can. Ngayon kinabukasan, pinuntahan ni Darius si Para at galit na galit. Ano na naman ba to, Para? Wag na wag mo nang gagawin yun. Yung ginawa mo kagabi, may asawa ko. Si Lucy lang ang mahal ko. Para sabihin ko sa'yo, nandito lang ako para sa magiging anak ko, namin ni Lucy. Yun lang ang parte mo dito. Sabi niya, no? Siyempre, nawalan ng gana tong si Para kasi nga, talagang meron lang siyang puwang sa pamilya Rigor dahil nga dinadala niya yung bata, no? Na bunga ng pagmamahalan ni Darius sa ni Lucy. So, baliwala yung pangaakit ni Para, hindi talaga umi-epekto. Hanggang sa huli, siya pa rin ang talo, kaya napikot kong si Para. Pinagbawalan na siya ni Darius, binigyan na siya ng last warning. Dahil kapag inulit niya pa rin to, palalayasin siya sa pamamahay ni Darius sa ni Lucy. Kaya sabi naman ni Darius, wala naman love, okay naman si Para, meron lang siyang hiningi ng tulong sa akin. Pero matutulog na siya kasi nga nakita nga ni Lucy na galing si Darius mismo sa kwarto nga ni Para. At nagpaalam na nga si Darius dahil nga papasok na nga to sa trabaho. Samantala, dinalaw ni Para ang kanyang nanay, si Auntie Belen, ang sasarap ng mga pagkain. May mga kimchi pa. Sabi naman ni Auntie Belen, ang sasarap nito anak paano binigyan ako ng allowance si Darius para kumain daw ako ng healthy.
Sabi naman ni Auntie Belen, alam mo anak, kung nakalabas lang ako, matutulungan kita sa mga plano mo eh. Eh ikaw kasi, sabi naman ni Para, Nay, pag-uusapan pa ba natin yan ha? Diba sabi ko naman sa'yo, tupagin ko muna itong pagbubuntis ko. Hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin ko yan kay Darius yung concern mo. Huwag muna ngayon, huwag ka muna magmadali, sabi naman ni Auntie Belen. Oh, eto na, sorry na. Nasabi ko lang naman yun, hindi na mauulit. Ikaw kailangan mag-ingat ka. Kailangan ipaglaban mo yung anak ninyo ni Darius. Samantala, ito namang si Joyce, kinakamusta nga itong si Lucy, best friend niya. Ano bro, okay naman ba yung pakikitungo sa inyo ni Para? Kamusta naman siya? Okay naman, wala naman siyang ginagawang masama. Eh tingin ko naman totoo naman yung mga sinasabi niya base sa kanyang mga nararamdaman. Pero ito bro, mag-iingat ka pa rin. Kasi ang ahas, magpalit man yan ng balat, ahas pa rin yan. Ganyan pa rin ang ugali niyan Para na yan. Kaya huwag ka magpapadala, mag-iingat ka. Ay nako bro, nag-iingat naman ako. Saka ramdam ko naman na totoo yung pinapakita ni Para. Dahil nga, siguro, kaya lang naman moody siya dahil nga nagdadalang tao siya, diba? Eh teka nga ba bro, bakit nga ba interesado ka dun sa batang dinadala ni Para? Hindi mo naman siya kadugo. Eh kasi nga bro, bunga nga yun ng pagmamahalan namin ni Darius. Kaya nabuo yung bata, yung produkto ng pagmamahalan namin. Ngayon, merong itatapon si Lucy sa may basurahan at bumungad yung red panty nga ni Para. Nagulat natawa talaga ako dito mga kapuso. Nagulat si Joy, sabi niya, at kulay pula talaga. Ngayon, nung nakauwi na nga si Darius, hindi siya iniimikan ni parang Biyernes Santo o mukha ni Lucy. Sabi niya, love, anong problema? Sabi ni Lucy, ano ibig sabihin nito, Darius? Sagutin mo ang tanong ko. Hindi sa akin to, hindi ako nagsusot ng ganito. Kaninong red panty ito? Sabi naman ni Darius, wait lang love, let me explain. Papaliwanag ko sa'yo lahat. Sabihin ko sa'yo, sinusubukan akong isidus ni Para kagabi. Ngunit hindi ako nagpatinag. Ngunit nung aalis na tayo, inilagay pala ni Para yan sa bulsa ng jacket ko. Kaya nung nandoon na tayo sa kwarto, nag-text siya na meron siyang pasurpresa sa akin at nakita ko yan. Kaya hindi na ako nag-atubili pa na itapon niya sa basuran at hindi ko na rin sinabi sa'yo love dahil ayokong mag-isip ka ng kung ano-ano, ayokong makadagdag sa stress mo. Sabi naman ni Lucy, dapat sinabi mo pa rin sa akin love. Umanda sa akin yung Para na yan. Sinugod niya na si Para mag-usap nga tayo. Sabi naman ni Para, nako, nandito na yata yung mens ko. Ang sakit ng tiyan ko. Sabi naman ni Darius, love, daanin natin sa maayos at mahinaon na usapan. Hindi to madadaan sa mahinaon na usapan, Darius. Para, sinusubukan mong akitin ng asawa ko. Akala mo hindi ko malalaman? Pwede ba, Lucy, wag kang praning? Nandito ako, buntis nga ako, no? Paano ko naman yung gagawin? Etong underwear na to na kulay pula, di ba sa'yo to? Oo na, inaamin ko na. Akin yan. Kinuha yan ni Darius sa kwarto ko. Sabi naman ni Darius, para wag mong baliktarin ang istorya. Sabi naman ni Lucy, eto na yung panty mong chip. Sabi naman ni Para, chip pala ha. Talagang warped talaga tong si Para eh. Talagang sinabunutan niya agad si Lucy. Siyempre, hindi nagpatinag si Lucy, lumaban siya. Pero bago siya makadaan kay Lucy, siyempre, dadaan muna siya kay Darius. Natulak siya ni Darius. At nung pagtumba nga ni Para, dinugo siya agad. Daming dugo. Sabi ni Lucy, dinudugo siya love. Dalhin agad natin siya sa hospital. Katulong nga to si Kuya Isaac. At dinala na nga to si Para. Ito naman si Para, sinisisi si Lucy, kasalanan mo to. Gumagawa ka ng paraan para talaga malaglag yung bata para mawalan kami ng anak ni Darius. Hindi totoo yan Para. Wala akong kasalanan, hindi. Alisin niyo yung babae niyan, Darius. Alisin mo yan sa harapan ko. Gusto niyang patay ng anak natin. Darius, mo kong iwan dito. Samahan mo ko sa loob. Sabi naman ni Darius, hindi pwede. Pero kailangan talaga siyang isama kasi nga siya yung ama ng bata, diba? Samantala, ito namang si Manang Bering humingi na update kay Isaac. Sabi niya, ano nang balita? Ano ba nangyari? Kasi Manang, nag-away tong sina Ma'am Lucy sa kasi Ma'am Para. Nagkasakitan na naman sila. Talagang yung Ma'am Para no, talagang napakabruha. Paano ba naman kasi? Gusto palang akitin ni Ma'am Para tong si Sir Darius. Nalaman din agad ni Ma'am Lucy, kaya yun, nagpang-abot. Nag-away talaga sila. Sabi naman ni Manang Bering,
Mas gugustuhin mo ba, Isaac, na makuna na yang si Ma'am para tumigil na siya sa kahibangan niya sa pagpapahirap ng pamilya ni Sir Darius? Manang naman, wala namang kasalanan dito yung bata para magbayad siya sa mga kasalanan ng magulang niya, ng nanay niya. Oo, maldita si Ma'am Para, pero hindi naman niya deserve yun, sabi naman ni Manang Beret. Aba talaga, ito naman, natanong ko lang naman, sabi niya. Ngayon, ito namang si Lucy umiiyak, sinisisi niyang sarili niya at pinuntahan na nga siya ni Joyce. Bro, nandito na ako, kamusta siya? Ayun, tinitignan na siya ng mga doctors. Wala pa rin akong balita tungkol sa kanya. Alam mo ba bro, sinisisi ko ang sarili ko. Hindi naman pwedeng madamay ang bata eh. Sa away namin dalawa ng mga matatanda. Oo, may kasalanan ng nanay niya pero hindi yung kasalanan ng bata. Sinisisi ko ang sarili ko. Dapat hindi na ako nagpadala sa galit ko eh. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko sa sobrang galit ko. Kaya nasaktan ko si Para, nag-away kami. Sabi naman ni Joyce, ipagdasal natin na maging maayos ang lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Valid yung galit mo, natural lang ang magalit. Hindi, Joyce, kasalanan ko pa rin to. At sinisisi pa rin talaga ni Lucy ang kanyang sarili dahil nga sa nangyari. Bukas, araw ng Huwebes, episode 74 na tayo mga kapuso. Wag natin palalagpasin ng huling 2 linggo ng Stolen Life. Lalong sisiklab ang galit ni Para dahil nga nakunan siya. Ito na lang nga ang nag-iisang alas niya sa pamilya Rigor para makapagiganti. Ngunit si Lucy na naman ang sisisihin niya sa kamalasan na kanyang natamo. Diba? Dahil lahat na lang ng bagay si Lucy ang kanyang sisisihin. So, matinding bangayan na naman to, matinding awayan na naman to, matinding paghihiganti ang gagawin dito ni Para sa buhay ni Lucy. Yan ang ating pakatutukan sa huling 2 linggo ng Stolen Life mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa inyo subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.